Ayun no, ang iyong abang lingkod na si Gala napadpad dito sa lugar kung saan hindi natin laging napupuntahan or napapasyalan o nadadaanan. So kung hindi dahil kay Diwata Pares Overload, hindi ako makaapak itong lugar na to sa Pasay. Ang ganda pala dito, presko yung hangin, alam mo yon, yung talagang pag sinabi kasi Manila, nasa isip ka agad dati na mainit, napakataas ng heat index, napakamalinsangan. Pero nito ngayon nagpasyang kakain ulit ng Diwata Pares Overload. Ang problema yung chicken joy na paborito natin ay parang 15 minutes niluluto pa lang, no? So waiting. So imbes na magantay doon sa lugar ni Diwata, siyempre wala namang masyadong doon Although may mga upuan naman, pero iba talaga yung mas magandang patayin yung oras sa paglalakad-lakad, pagliliwaliw, di ba? Pag-i-explore sa lugar. So nakita ko dito na ito pala yung lugar na to. May mga establishments na actually iba paano close na. Mga white elephant na kung tawagin. Ibig sabihin kasi ng white elephant yung wala nang function, wala nang ganap. Gaya nito for example. Yan, napakagandang gusali, napaka pulido ng pagkagawa, di ba? So di ko alam kung kailan 'to ginawa. Amazing show. Philippines Premier Theater Family Show. Yan, no. So shout out diyan sa mga batang pinanganak ng 1950s, 60s, 70s, 80s, 90s. Baka may maalala kayo dito, ano meron dito? The Amazing Show. The Amazing Show. So ano dito parang government. Sabi ng gwardiya, tinatanong ko naman siya na daw siya parang sa gobyerno yata dati. Pero ngayon parang naging private na siya. Oh, ganda na pagkagawa, oh. Diba, ang astig lang, no? Walang alam dyan. Dami pala natin talaga hindi nalaman. Tapos, bago pa tayo, pagaling tayo sa may MUA, pupunta tayo dito kay Diwata Pares Overload. Madadaanan natin yung GSIS and yung Senate office or Senado pala, yun, no? Opisina ng senador, ng mga senador nating mga nagagalingan, kapitapitagan na parang mga ewan din minsan ng mga senador, no? So doon nadadaanan natin kanina papuntang Diwata Pares Overload. So kung kumbaga itong vicinity na to dito, marami kang makikita na mga iconic na lugar. Yan na nga, no? Si Diwata Pares Overload ang pinakabago. House of the Senate. Doon sa unahan lang konti. Tapos itong lugar na to, Atang de la Rama na ang pangalan nitong kalye na sa Wiz map. Tapos doon kay Diwata banda tsaka sa may GSIS in the Senate, House of the Senate ay Jokno Boulevard. So yun, makita natin mga iconic lugar. Yun na nga, Senate of, House of the Senate, Diwata Pares Overload ito. Di ko alam kung iconic ba to. Di ko ito narinig masyado. Although parang na familiar lang, no? Parang narinig ko lang somewhere. Kaso nga lang, hindi ko siya wala akong masyadong nakitang interesting sa kanya. Or kung anumang ganap, no, na talagang tatatak sa aking isipan. Na narinig ko na siya at yun pala ganito, ganyan. Tapos, ito namang unahan, itong isa dito ay asa na yun, yung Ferris wheel na wala, yung Star City. Ayan, sikat yan nung una, tapos nasunog, di ba, nitong huli lang. Tapos yan, balik ulit sila sa kailang function. Yan lang, bali ganda ng lugar dito, mahangin, presko. Tapos syempre, di ba, reclaim tong area na to dito. Ang reclamation, di ba, ginanap ni gawa ni ni Imelda, ideya ni dating First Lady Imelda Marcos. PICC, di ba? Pero hindi to PICC, pero ang dating ang tsura pa lakas baka PICC. Ano pala to dito? Mga national offices, no? National offices siya, like gaya nga nito, Social Security System, Pasay, CCP Complex. Yan, tapos Sofitel. Ang Sofitel ba is siya? Private owned or government owned? Kasi itong Sofitel din naman, next month daw, magsasarado na daw to. Magbibid goodbye na siya sa lahat. Oh, ganda pala dito ang lugar. Ba't parang napapabayaan lang siya. Hindi na siya inayos, hindi siya renovate. Alam niyo yun? Bakit parang hinayaan na siya na mabulok, masira, at hindi ba pakinabangan? Ang ganda ng napakapulido ng mga structures. Solid ang pahagawa. Wala lang, kumbaga lang to dito, mga unplanned quick tour sa lugar. Seascape. So tara, puntahan natin dito kung ano meron. Parang may mga paninda dito, may mga 7-Eleven, mga establishments, marami.
Ayan o, Sofitel. So ito pala Sofitel. Dati nung hindi pa ako madalas dito ginaganap ang National Convention ng aming company dati. Pero syempre hindi pa naman ako manager nung araw, hindi ko nakasama. Hindi ko ma-experience pumunta diyan. Kaya yun, Sofitel. Diyan sila lagi may mga convention, tapos nag-hire sila ng mga celebrity, singer for example, no. Mga sikat na mga celebrity ang company namin. Nag-hire sila. So Sofitel, sabi ko lagi parang sabi nila maganda daw ang Sofitel. 5-star hotel ba ang Sofitel? Tapos napag-alaman ko, pala siya, luma na, no. So siguro pa sikat ka, o ibig ko sabihin parang nakakatuwa siguro, or it's a good experience kung makapasok ka diyan, makapag-stay ka sa Sofitel. So, kahit pa sabihin natin luma. So to the point kasi na siya ay luma, ibig sabihin iconic siya, no. Parang isa siya sa mga pangunahing pinakauna, pioneer na mga hotel sa Pilipinas. So ibig sabihin pag once na makastay ka diyan, maka-experience ka, so ka na, kumbaga parang part of the history ka na. So lalo na ngayon na magbibid goodbye na siya. So di ko alam kung magkano ang diyan ng room, pwede naman natin siyang i-experience din sana. Hindi na natin kailangan maging executive, no, or magiging mataas ang katungkulan sa kumpanya para maka-experience ng stay sa Sofitel. So di ko alam, tingnan natin sa Wikipedia, meron naman tayong available na data. Okay, Sofitel Philippine Plaza, Manila. The Sofitel Philippine Plaza, Manila is a luxury hotel in Pasay, Metro Manila, Philippines, under the Sofitel hotel chain and of Accor Hotels. Okay, so it's a private hotel pala, private company. Sofitel Philippine Plaza, Manila, hotel logo. Tapos ano pa ba yun? Status preparation of closure. Closure na sila, no? Preparation of closure ang kanyang status. Location, Cultural Center of the Philippine Complex, Pasay City, Complex BCT, Pasay, Philippines. Construction started on 1973. It's 51 years ago. Opening September 26, 1976, 47 years ago. Renovated 1994, 1995, and 2007. Management, Westin Hotel Company until 2005. Accor Hotels noong 2006. So technical details, floor count. So it's 15th floor. Okay, so mataas na siya, no? High-rise building na siya. Design and construction, architects si Leandro Locsin. Parang sikat to si Leandro Locsin. Parang marami na siyang mga iconic na mga establishments and structures na nagawa. Isidro Santos, dalawa sila. Architecture firm Leandro V. Locsin and Partners. Other information, number of rooms 609, number of suites 46, number of restaurants 2, number of bars 4, parking 1. Okay, history, ayan na, no? So originally named the Philippine Plaza. It was built during the martial law era administration of President Ferdinand Marcos. It was one of the 12 luxury hotels rushed to construction using funds drawn from Philippine government finance institution at the behest of the First Lady. I told you, at the behest of First Lady Imelda Marcos, the intention of presenting an impression of luxury to the 2,000 delegates who would attend 1976 annual meetings of the International Monetary Fund and the World Bank, which would be held in Manila that year, and is considered one of the examples of the Marcos couple's edifice complex fondness for the use of construction projects as political propaganda. May ganun. Sorry medyo distracted ako dun sa sinabi nitong article na parang ginamit daw siya ng mga grabe, parang hindi ako maka-Marcos pero ba't ako yung nadidistract dito? So, sorry naman, so hindi ko intention to magiging medyo slightly political tayo for this video. Pero ba't sinabi dito na na fondness for the use of construction project as political propaganda? Wala naman nakalagay dyan na Imelda Marcos and wala naman nakalagay na Marcos Hotel, di ba? Wala naman nakalagay na initiative by Imelda Marcos. This building is through the initiative of Marcos family. Wala naman. Ay naku, parang lakas na.
Okay, kaya pala ang daming mga project. Kaya pala ito hinayaan na nakatiwangwang. Kaya pala siguro ito hinayaan na mabulok na lang, no? Para hindi na ma-immortalize ang mga pangalang mga Marcos. Tama, no? Pwede. Pero akin lang yun, ha? Maaring hindi din, maaring mali. Oh, kasi yun eh, parang gigibain to. So the more na magigiba na ito, so parang malilim na sa salimot. Na kumbaga parang wala silang, parang gusto nito ipahiwatig sa artikulo, parang ayaw nilang alalahanin ng mga Pilipino na itong mga Marcoses, itong mag-asawang Marcos dati, wala nagawang maganda. Nako. It stands on land which was originally part of the cultural center of the Philippines complex and is owned by the government service insurance system. Okay. The hotel itself was designed by Leandro Locsin. Okay na tayo. Thank you for watching. Yan lang siguro. Maraming salamat sa panonood. Basta tayo nakapag-ikot dito. Ang ganda ng hangin. Napaka-presko. Napakaganda. Talagang legit siya na fresh air. Kasi may mga punong kahoy din. So lang. Balik na tayo kay Diwata. At baka luto na yung chicken. Bye bye. Ingat.